Kayo'y nakikinig sa CDRC Podcast. Makibalita at alamin ang mahalagang impormasyon tungkol sa climate change, disaster preparedness at pagpapatatag ng ating komunidad. Makinig, makialam, maging handa. Napapansin nyo bang nagbabago? Napapansin nyo bang nagbabago? Ang ikot ng ating mundo. Ang ikot ng ating mundo. Nagpapapansin ang kalikasan. Halina at ating balikan. Sama-sama nating alagaan upang panganib ay ating malampasan. Magandang araw sa lahat ng tagapakinig ng CDRC Podcast. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng Citizens Disaster Response Center, maraming salamat po sa lahat ng nakikinig sa aming monthly podcast. Ang month of July ay Disaster Risk Management Month at para sa ating pangatlong pagsiseere ng ating programa, tatalakayin natin ang ilang panuntunan upang maiwasan ang matinding dulot ng mga sakuna. CDRC Podcast. Bisitahin niyo po kami sa facebook.com/cdrc1984, sa twitter.com/cdrc1984, at sa www.cdrc-phil.com. Makinig, makialam, maging handa. Nagbabalik po tayo sa ating programa. Nais ko munang ipakilala ang aking co-host na si Ate Dabet. Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig. Yes, magandang araw din, Ate Dabet. Gaya ng naiulat natin sa ating unang episode sa ating podcast, ang Pilipinas ang pinaka-napinsalang bansa ng mga sakuna sa taong 2011. Kung susumahin ang bilang nga ng mga individual na naapektuhan ng natural at man-made na disasters, ang bilang ay halos umabot na ng 15.3 million noong isang taon. Oo, tama yun Kuya Kaloy, no? Kung susuriin natin, ang mga pinsala ng sakuna ay lumalala dahil sa kakulangan ng preparasyon. Kaya ngayon, pag-uusapan natin yung karanasan ng ating mga kababayan dito sa Metro Manila. Tuwing may bagyo at kung ano ang kahalagahan ng mga early warning devices upang mabawasan ang pinsala na dulot ng bagyo at iba pang sakuna na kaugnay nito tulad ng pagbaha. Bilang pagkilala sa kapasidad ng mga bata na magkaroon ng aktibong paggampan sa advokasya tungkol sa mga isyong may kaugnayan sa mga sakuna, inaanyayahan ng mga batang edad 7 hanggang 12 taong gulang sa isang poster-making contest na pinamagatang Abakada o Apoy Bagyo Kalamidad Dibuhong Pambata. Para sa detalye, bisitahin ang cdrc-phil.com. Nagbabalik po tayo upang talakayin ang karanasan ng ating mga kababayan sa barangay poblasyon. Ito po ay sa Muntinlupa, sa syudad ng Muntinlupa, na malapit sa pangpang ng Laguna Lake. Kung matatandaan natin, ang barangay poblasyon at mga kalapit na lugar nito ay lumubog sa baha noong kasagsagan ng bagyong Ondoy at Pepeng noong taong 2009. Kamakailan nga Kuya, dinalaw natin yung barangay poblasyon at nakapanayam natin ang namumuno sa ating DPC o Disaster Preparedness Committee sa lugar na si Mena Chumansano. Si ate, ayon sa kanya, nung panahon ng bagyong Ondoy ay lumubog yung mga bahay sa kanilang lugar at tumira sila ng mahigit 3 buwan sa Muntinlupa Elementary School na nagsilbing evacuation center nga nila noon. At dahil wala pa silang DPC ng panahon ng Ondoy, napakagulo daw ng evacuation na nangyari. Pakinggan natin yung kanyang kwento. Napakahirap, katulad po nung Ondoy. Magulo yung magulo yung paglikas. Kasi, syempre, uunahin mo sarili, pamilya mo. So, wala kasing DPC. Yun ang ginawa namin ng Ondoy, kanya-kanya. Pagdating ng truck, sige, palibhasa may samahan kami dito, may organisasyon ng homeowners. Inuuna din namin yung matatanda, pero magulo pa rin kasi dun sa truck may mga dalang gamit, may TV, may ano. So
kahit maganda yung inuna yung mga bata, buntis at matatanda, hindi pa rin maganda kasi may mga kasamang gamit, so magulo pa rin sa loob ng truck. Pagdating sa school, magulo. Talagang ganyan ang nangyayari kapag walang namumuno sa paglikas at kung walang tinatawag natin na early warning devices. Actually, napuntahan ko itong barangay poblasyon eh. Kung wala ang mga yan, hindi maiiwasan na magpanik ang mga tao. Lalo na kung biglaan ang pagtaas ng tubig baha. Yung karanasan nga nung barangay poblasyon sa Ondoy, nagsilbi namang inspirasyon sa mga kababayan natin doon na magtayo ng DPC sa kanilang lugar. Ayon kay Ate Menatsu, naglunsad ang CDRC at CRES ng mga counter-disaster plan at disaster management orientation para sa mga tao sa komunidad. Nag-pay off naman yung pagtatayo nila ng DPC ayon pa rin kay Ate. Dahil nagamit nila yung mga natutunan nila sa training nung dumating naman ang bagyong Sendong nung isang taon. Pakinggan po ulit natin si Ate Menatsu. Nung nagkaroon ng bagyong Sendong, mas maganda na yung paglikas namin. Mas maganda siya kasi unang-una, may babala. Malakas po yung hangin ng Sendong eh. Yung bagyong yun, malakas po yung hangin dito. Sabi namin, kapag nag-signal number 2, aalis na tayo. Yung mga bahay na mas malapit dito sa dagat, lilikas na sa St. Teresa muna pansamantala. Tapos maghihintay tayo ng sasakyan papuntang school. So hindi na magulo hindi nataranta yung tao, hindi na sila nataranta kasi alam nila na meron ng tutulong kung paano mas maganda at mas mabilis, mas ligtas yung paglikas ng tao. Nakakatuwang marinig yung ganyang mga kwento mula mismo sa ating mga kababayang nating madalas makaranas ng mga matitinding sakuna. Nakikita natin kung paano tinitrain yung mga kababayan natin na maging alerto at handa kapag may papadating na sakuna. Kasama dito yung pagpapatupad ng early warning devices. Inaanyayahan ng mga bata edad 7 hanggang 12 taon na makilahok sa Abacada, Apoy Bagyo Kalamidad di Buong Pambata 2012. Ipadala ang inyong mga entries sa Citizens Disaster Response Center, 72A Times Street West, Triangle Homes, Quezon City o tumawag sa numero bilang 929-9820, 929-9822 o magpadala ng text message sa 0910-477-5679. May kwento ulit si Ate Menatsu kung paano nila ginawa ito noong panahon ng Sendong. Pakinggan po natin. Nung Sendong, umikot kami kasama ng mga committee ng disaster na babala kami na malakas yung bagyong Sendong, malakas ang hangin, pero walang masyadong ulan. Kapag umikot ulit kami ng pangalawa, kailangan ihanda na yung mga damit, mga gagamitin ninyo. Pagpangat ng ikot namin, lumabas na kayo at yung bang maghanda na kayo kasi ilang saglit lang darating na yung sasakyan na pwede nating masakyan palabas. Gaya nung paliwanag ni Ate, nung nakapanayam natin siya, talagang epektibo ang ganitong practice dahil naihahanda ang mga tao. Hindi lang physically, kundi emotionally din. Ang tao kasi, yung alam nila, yung bukas yung isip nila, walang taranta, walang trauma. Hindi ka matataranta. Siyempre, pag hindi ka nataranta, hindi ka matotrauma. Nung undoy po kasi, na-trauma kami kasi unang-una. Ano yun? Ba't ganito? Baha? Ba't ganun? At least ngayon, alam na namin na talagang climate change. Talagang nasa dagat tayo. So, talagang babahain tayo. Ang maganda sa programa ng CDRC, kaakibat ang CRES, hindi lang ang preparedness at relief ang pinagtutuunan natin ng pansin, kundi pati ang rehabilitation ng mismong komunidad. Mas inaano nila yung pagkatapos ng bagyo, yung mga programa pagkatapos ng bagyo. Hindi sila yung organisasyon na sa bagyo lang nakapokus, pag may bagyo lang may focus. Sila hindi. Mas tinitingnan nila yung pagbangon ng mga sinalanta ng undoy. So yun ang maganda kasi unang-una na-educate ka. Kumbaga hindi ka nakatulala kasi may mga tumutulong sa yung makabangon ka. Bukod dyan, parang nagsisilbi rin na kooperatiba yung DPC.
yung bangka na ibinigay sa community ay may dalawang purpose. Sabi nga ni Ate Menachu, isa para sa hanap buhay at pwede ding gamitin sa paglikas kung may baha. Ngayon po kasi malapit kami sa dagat, ang ibinigay po nilang tulong pangkabuhayan sa amin, yung pong bangka at saka fishnet na kasi karamihan po dito, halos 25% po ng mangingisda. So malaking maitutulong po sa DPC unang-una sa kabuhayan at halimbawa po, kung malaki naman po yung kikitain ng isda, mabibigyan po ng, ang usapan po kasi namin, yung manghihiram ng fishnet tsaka ng bangka, magbibigay sila ng kahit na yung hahatiin sa tatlo. Kung dalawa yung nangisda, hahatiin sa tatlo yung kita para yung isang hati ibibigay sa DPC para sa pag-maintenance ng mga gamit, katulad ng net, i-maintenance lagi yan kasi laging napupunit. Tapos kung may susobra, yun din syempre yung gagamitin namin na kung may mga seminar na pupuntahan, para yung mga miyembro na walang pera, pwede naming mabigyan ng kahit paano. Tapos yung isa pa pong plano namin, yung bumuo ulit ng bangka, na magagamit namin sa oras ng paglikas kapag may baha. Ayan po si Ate Menachu Manzano, ang head ng DPC sa Barangay Poblacion Muntinlupa. Nakakatuwa na pinapakita ang kanilang karanasan kung gaano kahalaga yung tinatawag na pagtatayo ng Disaster Preparedness Committees sa mga lugar, hindi lang upang maging handa ang mga tao sa panahon ng sakuna, kundi para matuto din silang bumangon matapos ang sakuna. Kapag may DPC, lalo na sa mga lugar na madalas dalawin ng mga sakuna, nababawasan ng risk na dulot ng mga ganyang klase ng trahedya sa kanilang buhay. At higit sa lahat ay natutulungan sila na tulungan din ang kanilang mga sarili. CDRC Podcast. Makinig, makialam, maging handa. Inaanyayahan ng mga batang edad 7 hanggang 12 taong gulang sa isang poster-making contest na pinamagatang Abakada o Apoy Bagyo Kalamidad Dibuhong Pambata. Maaari na po kayong magpadala ng inyong mga entries mula ngayon hanggang September 16, 2012. Ang Abakada ay nasa ika-17 taon nang inilulunsad ng CDRC sa pakikipagtulungan ng Diakonikata's Hilfe, isang humanitarian aid agency sa Germany. Bago po namin tapusin itong CDRC podcast, ay nais po sana naming bigyan ng pagpupugay ang isa naming kasamahan mula sa Alay Bayan Incorporated na isang regional center partner ng CDRC sa Central Luzon. Siya po ang dating executive director ng Alay Bayan Incorporated na pinatay sa harapan ng kanilang opisina. Siya po ay si Willem Gertman, isang Dutch na kung saan ay halos 46 years nang nakatira dito sa Pilipinas. Nais ko po sanang tawagan ang kasamahan ko pong si Suyin Hamuralin na magbibigay po o magbabasa ng statement para kay Wilhelm Gertman. Maraming salamat Kuya Kaloy. Babasahin ko ngayon yung opisyal na pahayag ng Citizens Disaster Response Network, yung network ng mga disaster management organizations. The Citizens Disaster Response Center, in behalf of the Citizens Disaster Response Network, condemns the brutal killing of one of its committed officers, Alay Bayan Luzon Incorporated, Executive Director Willem Gertman. Willem was a dedicated community and NGO worker who embraced the aspirations of the vulnerable Filipino people as if these were his. Willem, though a Dutch national, actively championed the rights and welfare of disaster-affected Filipino people in rural communities of Central Luzon. He left the comforts of his country 4 decades ago to selflessly serve the poor and marginalized Filipinos. His death was a big loss not only to the network but to the entire country. He was an active advocate of environmental, anti-mining, and indigenous people's issues. His only desire was to see a just and better place to live in. We mourn and condemn this senseless death. But as we mourn the loss of a committed development worker,
We also vow to continue His good works for vulnerable communities and humanitarian response. Maraming salamat, Ate Suyin. Diyan po nagtatapos ang talakayan natin sa araw na to. Nawa ay magsilbing aral sa iba ng ating mga kababayan ang naging karanasan ng poblasyon Muntinlupa. Hanggang sa muli po nating panayam, Ate Dabe. Maraming salamat po at hanggang sa susunod po na pag-ere ng CDRC Podcast. Maraming salamat po. Kayo'y nakikinig sa CDRC Podcast. Makibalita at alamin ang mahalagang impormasyon tungkol sa climate change, disaster preparedness at pagpapatatag ng ating komunidad. Makinig, makialam, maging handa. Bisitahin niyo po kami sa facebook.com/cdrc1984, sa twitter.com/cdrc1984, at sa www.cdrc-phil.com.